Isang mapayapa at ligtas na araw sa inyo, Misteri. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Arman. Isa po akong accountant sa isa sa malalaking accounting firms dyan sa Ortigas. Mayroon kaming isang anak ng misis kong si Annie. Nang mangyari ang kwentong ito noong nakaraang taon ay bago pa lang ako sa kumpanya namin. Hindi man kami hikahos ay masasabi ko na kami po ay struggling. Kahit kasi may trabaho ako ay halos wala naman akong ipon dahil nung 4th year college pa lang nagkaanak na kami ng asawa ko na girlfriend ko pa lang noon. Tulad ng marami, hindi po ako perpektong asawa. Pamilyado ako pero aminado akong mahilig ako sa babae. Kapag may bago sa opisina at natipuhan ko, popormahan ko yan. Sa katunayan, kaya nga ako umalis sa huli kong trabaho ay dahil na-iskandalo ako doon. Nalaman kasi ng management na naging kami pala nung isa sa pamilyado ko na kaopisina. Pinalabas na lang nila na nag-resign ako pero sa totoo lang, forced po yun. Hindi nalaman ni Annie ang nangyari. Basta ang sinabi ko lang ay ayoko na doon dahil magulo. Ewan ko ba, Misteri? Siguro dahil sa matagal na kami ng asawa ko ay iniisip ko na wala namang masama kung mag-side chick ako. Lalo na kung uuwi pa rin naman ako sa aming bahay. Sa opisina namin ay may biglang pumasok na bagong hire. Jill ang pangalan niya. Nagulat ako nang makita ko ito dahil bukod sa napakaganda ng mukha niya ay parang porselana ang kanyang kutis. Napaka-sexy nito at mahilig pang magsuot ng mga fitted na damit na lalong nagpapatampok sa kakaiba niyang alindog. Ang mga mata niya ay sobrang nakakaakit. Para bang may lihim ang mga ito na umaakit naman sa akin para mas kilalanin pa siya. Naging matindi ang crush ko noon kay Jill kaya nag-isip talaga ako ng paraan kung paano ko siya didiskartehan. Minsan ko siyang nadinig na nagrereklamo tungkol sa hirap ng pagkukommute. Nakakapagod makipagsiksikan sa bus? Aniya, habang inaayos ang buhok niyang amoy mamahaling shampoo. Doon ko naisip kung paano ako mapapalapit kay Jill. Itutuloy ko na ang plano namin ni Annie na bumili ng kotse. Hindi lang para sa convenience, Misteri, kundi para lagi kong maisasabay si Jill pa uwi. Alam ko kasi na pareho lang kami ng ruta at may ilang beses ko na rin siyang nakakasabay sa bus. Irarason ko na lang sa asawa ko na madalas na kaming mag-overtime at nahihirapan na ako sa biyahe. Oo naman, ayos lang na kumuha ka ng sasakyan para rin hindi ako nag-aalala tuwing nag-overtime ka. Ang sabi ni Annie habang magpapaalam ako na kukuha ng second hand na Corolla. Nagilty man ako ng konti dahil alam ko na gagamitin ko sa mali ang sasakyan. Pero kakaiba talaga ang hatak sa akin ni Jill nung panahon yun. Para akong hayop mag-isip. Kumbaga, parang tawag ng laman ang nararamdaman ko noon at wala ako sa matinong pag-iisip. Agad akong naghanap ng Corolla sa Facebook Marketplace. Sakto, nakita ko na nagbibenta ang kaklase ko nung elementary na si Hernan sa presyong halos palugi. Matagal na kaming hindi nagkakabalitaan pero minessage ko na rin siya at kinumusta.
Alam ko kasi na nagkatuluyan sila ng childhood sweetheart niya na si Rona. Pero nagtataka ako kung bakit wala silang picture na magkasama sa Facebook. Sinabi niya na iniwan raw siya nito at sumama sa iba. Hindi na ako nagtanong pa masyado dahil baka maging awkward lang, pero sa maiksing salita ay nagkasundo naman kami sa presyo. Ayon sa kanya, kaya niya raw gustong i-dispatcha ang kotse ay para may panggastos raw siya sa annulment na ifa-file niya sana. Ayos to, Arman. Sabi niya habang hinihipo ang bubong ng lumang sedan. Suwabe pa ang takbo. Halos bago pa rin. Kailangan ko lang ng pera kaya binibenta ko na. Sumang-ayon naman ang mekaniko kong kasama. Ayon sa kanya, panalo na raw ako dito dahil sobrang mura. Wala rin siyang makitang problema at idadrive na lang daw ito. Sa isip ko, jackpot na talaga to. Matutuwa si Annie dahil mura ko lang ito nabili at ako naman makakadiskarte na kay Jill. Masaya kong inuwi ang kotse. Nag-joyride pa nga kami ng pamilya ko habang ini-imagine ko na ang magiging diskarte ko sa crush ko sa opisina. Sa umpisa ay casual lang ang pag-aalok ko kay Jill ng pagsabay pa uwi. Sayang naman pamasahe mo. Gusto mo, sumabay ka na lang sa akin pa uwi. Ang sabi ko minsan, hindi ko pinahalata na matagal ko nang pinagplanuhan ito. Sa una, nahihiya siya sa akin. Naku, baka kung anong isipin ng iba. May asawa ka na, Arman eh. Ang sagot niya. Pero misteri, ramdam kong may bahagya siyang kilig sa paraan ng kanyang pagtanggi. Kaya napangiti ako. Sabi ko sa sarili ko ay alam ko na ang galawang ganito at ilang alok lang bibigay rin siya. Araw-araw ko siyang niyayaya at tulad nga ng hinala ko, isang araw ay pumayag na rin siya. Malakas ang ulan noon at wala siyang dalang payong. Sige na nga, Arman. Baka naman magkasakit pa ako eh. Natatawang sabi niya habang sumasakay sa kotse ko. Mula noon ay hindi na siya tumanggi sa alok ko. Napansin kong hindi lang siya basta nagpapahatid. Nagsimula na rin siyang maging malambing. Madalas siyang magpasalamat nang may kasamang banayad na haplos sa braso ko. At ang kanyang mga mata, minsan tumatagal ng ilang segundo sa pagtitig sa akin. Hanggang sa dumating ang gabing hindi ko inaasahan. Misteri, siya na mismo ang nag-aya na magtagal pa kami sa labas. Naging madalas ang palusot kong overtime kay Annie. Madalas ay kumakain kami sa labas o minsan naman nanonood ng sine ni Jill. Tuwing nagmamaneho ako at tinitingnan ko si Jill ay hindi ko mapigilan ang sarili kong manggigil, lalo na tuwing nakikita ko ang kanyang napakakinis na mga binti. Isang gabi, matapos naming mag-date ni Jill, ay hinatid ko na siya sa kanila. Pinabaunan niya pa ako ng halik noon, kaya hanggang tenga ang ngiti ko habang nagmamaneho palayo. Nag-iisip na ako ng ipapalusot kay Annie nang biglang namatay ang aircon ng sasakyan. Nagtaka ako. Inihit ko ang knob at nang may biglang bumisina sa likuran ko, ay saglit akong napatingin sa rear view mirror. Misteri, nakita ko na may nakasakay na babae sa likod ng sasakyan. Muntik na akong mabangga sa nerbiyos ko, ngunit nang tingnan ko na ito ulit, ay nawala itong bigla. Pag-uwi ko sa bahay ay pawis na pawis ako sa takot. Oh, bakit parang maputla ka? Masama ba pakiramdam mo?
Ang nag-aalalang tanong sa akin ni Annie. Wala to. Napagod lang siguro ako sa opisina. Ang sagot ko sa kanya habang pinupunasan ko ang pawis sa aking batok. Habang kumakain kaming mag-asawa, nakatingin ako sa garahe at pinagmamasdan ko ang sasakyan. Kasalukuyang iniisip ko kung totoo ba ang nakita ko kanina. Nang biglang nagpatay-sindi ang ilaw sa loob. At sa mabilis na iglap na yon ay parang nakita ko ulit ang babae. Nanlaki ang mata ko at tinanong ko agad si Annie kung napansin niya ang nakita ko. Pero wala naman raw siyang napansing kakaiba sa sasakyan. Inisip ko na lang na baka dala lang yon ng pagod o ng kaba dahil sa alam ko na mali ang ginagawa ko kaya ako nagkakaganito. Mabilis ko rin namang dinismiss ang na-experience ko nung gabing yon at tuloy lang ang landian namin ng kaopisina ko. Isang gabi, habang nagmamaneho ako pa uwi, ay hindi ko napigilan ang sarili ko at hinawakan ko sa binti si Jill habang nagmamaneho. Hindi naman siya nagreklamo at hinayaan niya lang na nakalapag ang kamay ko ron. Ngumiti rin siya sa akin ng makahulugan at naisip ko na baka gusto niyang magmotel. Bago ko pa siya mayaya ay biglang bumaba ang bintana ng kotse. Nataranta kaming dalawa dahil sa biglang ingay ng mga sasakyan sa labas. Pumasok rin ang usok mula sa truck na nasa harapan ko. Nagkanda ubo-ubo kaming dalawa at kung anumang kamanya ka nang naisip ko noon ay napalitan na ng taranta dahil sa ayaw tumaas ng bintana. Ano ba yan? Lagi na lang may problema ang sasakyan mo. Ang naiinis na sigaw ni Jill habang nagtatakip ito ng muka. Itaas mo na yung bintana! Ang dagdag pa niya. Hindi ako magkamayaw sa kung ano ang gagawin ko, Misteri, dahil habang sinusubukan kong ayusin ang bintana ay biglang bumuhos ang ulan. Basang-basa tuloy kaming dalawa at asar na asar si Jill nang ihatid ko ito sa kanila at pabalibag niyang isinara ang pinto. Naasar ako at sisigawan ko sana ito pero bago ko pa magawa yon ay bumusina ng mahaba at malakas ang kotse ko. Nabulahaw ang mga tao sa kalsada nila. Lumabas na lang ako ng kotse kahit umuulan at nagsorry sa mga kapitbahay ni Annie at pati na rin sa kanya dahil galit na galit itong sumilip ng gate. Paglapit ko ng sasakyan ay biglang huminto ang busina at nagulat din ako dahil nang sinubukan kong isara ang bintana ay sumara na ito ng maayos. Nagpalingon-lingon ako sa loob ng sasakyan at tumayo ang balahibo ko nang may nakita akong marka ng kamay ng babae sa bintana ng sasakyan. Ninenervyos man, pinilit kong kayanin ang pag-drive pa uwi ng bahay. Pag-uwi ko ay nabura na ng ulan ang mga marka sa kotse at sinabi ko na lang kay Annie na nagloko ang bintana ng sasakyan kaya ako basa. Hindi ko sinabi na ginabi ako dahil nag-date kami ng kabit ko. Agad din akong nag-message kay Hernan at sinabi ko na ang daming problema ng sasakyan ngayon. Ayon sa kanya, maayos naman raw ito nung kinuha namin at sinabi pa na kung gusto ko ay ipatingin ko na lang ulit sa mekaniko ko. Medyo masungit ang dating sa akin ang sagot ng kaklase ko pero may point naman ito. Dinala ko sa mekaniko ang sasakyan at nang tawagan ako nito makalipas ang 2 araw para kunin ang kotse ay sinabi niya na wala naman daw siyang nakikitang problema. Baka natsyempohan lang raw ako. Nung Lunes ay parang ayaw nang sumabay sa akin ni Jill. Nadismaya ako ng konti pero hinayaan ko na lang siya. Swerte ko naman at umulan ulit kaya napilitan siyang sumabay sa akin.
Kinuwento ko rin na napatingin ko na ang kotse at wala naman itong problema. Bago pa man siya sumakay ng sasakyan, ay hinalikan ako nito ng mainit at bumulong siya sa akin. Maulan ngayon ah. Sigurado ka bang uuwi na tayo? Sabay kindat at kagat labi nito. Biglang uminit ang aking katawan at naisip ko na huwag na muna kaming umuwi at dumiretso na muna kami ni Jill sa motel. Malakas ang ulan habang bumabiyahe kami na lalong nagpatindi sa imahinasyon ko. Hindi ko maialis sa isipan ko ang mga gagawin namin mamaya. Sinusulyapan-sulyapan ko si Jill sa passenger seat at ang makinis nitong mga binti. Napangiti ako sa nakikita ko nang bigla kong nasulyapan na may nakaupo ulit sa likod ng sasakyan. Mystery, andun ulit ang babae. Natigilan ako at napansin ito ni Jill. Babe, may problema ba? Wala naman, babe. Ang nanginginig kong tugon habang pasulyap-sulyap ako sa likod. Andun pa rin ang babae at naramdaman ko na medyo mabigat ang sasakyan na para bang 3 kaming nasa loob. Hindi ko na namalayan na kanina pa pala ako kinakausap ni Jill. Bumalik na lang ako sa ulirat nang bigla siyang magtanong. Arman! Kanina pa kita kinakausap. Hindi mo ko pinapansin. Kailan mo ba iiwan ang asawa mo? Hindi na tayo pwede ng ganito lang. Ang malakas niyang sabi na siyang ikinagulat ko. Parang nag-iba bigla ang ugali ni Jill. Napakapit siya sa braso ko ng mahigpit. Alam kong mahal mo na rin ako, Arman. Biglang nag-iba ang mood. Kanina, nag-iinit ang aming mga katawan. Pero ngayon, ulo na ni Jill ang biglang nag-alab. Jill, hindi ganun kadali yun. May anak ako. Iwan mo na ang asawa mo! Ang biglang sigaw ni Jill na siyang kinagulat ko. Pagtingin ko sa kanya, iba na rin ang mukha niya. Nagmistulang demonyo ito sa galit sa akin at sa takot ko ay muntik na akong mabangga. Pagtingin ko sa likod ay wala na doon ang babae. Pero mas natatakot ako sa kinikilos ni Jill dahil galit na ito at pinapalo na ako sa braso. Paulit-ulit lang ang sinasabi niya. Iwan mo na ang asawa mo! Iwan mo na ang asawa mo! Alam kong hindi na si Jill ang nagsasalita. Pilit kong sinasalagang kanyang mga palo sa aking kanang kamay habang sinusubukan kong imando ang sasakyan gamit naman ang aking kaliwa nang bigla niyang agawin ang manibela ng kotse. Tumigil ka nga, Jill! Mamamatay tayo! Ang sigaw ko nang malapit na kaming pumanik ng tulay. At sa isang iglap, biglang sumabog ang isang gulong. Nawalan ako ng kontrol sa manibela. Jill, humawa ka! Ang sigaw ko, pero huli na ang lahat. Umikot ang sasakyan sa kalsada, bumangga sa barandilya at tuluyang nahulog sa bangin. Mystery, wala na akong maalala sa mga nangyari. Nang magkamalay ako ay nasa ilalim na kami ng bangin. Duguan ang ulo ko at si Jill naman ay walang malay na nakahiga sa tabi ko. Umuusok na ang kotse, kaya't nagmamadali kong hinila si Jill papalayo sa sasakyan sa takot ko na baka sumabog ang kotse. Maya-maya lang ay sumabog na nga ito at nakita ko na nakatayo at nakatingin sa amin ang babaeng nagpapakita sa backseat. Mystery, nakangiti siya habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Ito ang mga huli kong nakita bago rin ako mawalan ulit ng malay.
Nagising na lang ako sa ospital at nakita ko na nahando na si Annie. Nakabukas ang TV at nakita ko na nasa balita ang nangyari sa amin ni Jill. Nakahinga ako ng maluwag nang ibalita na buhay naman ito. Ayon sa ulat, may nakitang agnas na bangkay ng babae malapit sa kung saan sumabog ang kotse ko. Nang kilalanin ito ay lumabas na ito pala si Rona, ang dating asawa ni Hernan. Agad siyang dinampot ng mga pulis para tanungin. Mabilis naman daw umamin ang kaklase ko na hinagis niya raw sa bangin ang bangkay ng asawa niya matapos niya itong mapatay sa loob ng sasakyan. Dala raw ito ng matindi nilang pag-aaway nang malaman ng misis niya na may karelasyon siya sa trabaho. Pinaghahampas raw siya nito habang nagmamaneho, dahilan upang magdilim ang paningin niya at masakal si Rona hanggang sa malagutan ito ng hininga. At ayon kay Hernan, dala raw ng matinding panik ay naisip niya na ihulog na lang sa tulay ang bangkay at gumawa ng kwento na iniwan na siya nito at sumama sa iba. Umiiyak ang asawa ko habang hinihimas ang aking ulo. Sa pagkakataong ito ay guilty ako sa ginawa ko kay Annie. Hindi siya makapagsalita at tulo ng tulo ang mga luha niya. Nang magtagpo ang mga mata namin ay nakita ko na alam na niya ang tungkol sa amin ni Jill. Pinilit kong abutin ang kamay niya para mag-sorry. Mahal, patawarin mo ko. Sorry sa lahat ng kalokohan ko. At pati ako, Misteri, ay napahagulgol na rin. Hindi siya sumagot at pinisil na lang ng mahigpit ang kamay ko at ngumiti siya ng mapait. Sa oras na yun, awang-awa ako sa asawa ko at galit na galit ako sa sarili ko. Kung hindi lang sana ako nag-isip bata at naging selfish, ay hindi sana ito inabot ni Annie. Dito ko rin napagtanto na siya talaga ang mahal ko sa buhay. Narealize ko na kung nagkabaligtad ang sitwasyon at siya ang mawawala sa buhay ko, hindi ko yun kakayanin. Habang pinupunasan ni Annie ang luha sa mga mata ko, ay nakita ko na may babaeng nakatayo malapit sa pintuan. Punit-punit ang damit nito at duguan ang muka. Bago ko pa masabi kay Annie na may kasama kami sa loob, ay tinitigan ako ng babae at umiiyak ito. Kinilabutan ako nang ma-realize ko na siya rin ang nagpapakita sa loob ng sasakyan. Sisigaw na sana ako, ngunit pagkurap ng mata ko ay bigla na lang siyang nawala. Arman, masakit sa akin ang ginawa mo. Hindi ko maipapangako na makakalimutan ko yon. Ang kaya ko lang ibigay sa'yo, yung patawarin ka ngayon. Pero kapag naulit yun, kailangan na kitang iwan at isasama ko talaga ang anak natin. Napahagulgol ako sa second chance na binibigay ni Annie at humanga ako sa tapang na pinakita niya. Tama naman siya, Misteri. Dapat lang na hindi siya pumayag na niloloko lang siya parate ng mga lalaking katulad ko. Kung tutuusin, wala kaming kwenta at hindi kami karapat-dapat na maging katuwang sa buhay ang mga babaeng katulad ni Annie. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Misteri. Maraming salamat po sa pagbasa ng liham ko. Sana ay magsilbing leksyon ito sa mga katulad ko. Mula noon ay pinangako ko sa sarili ko na hindi ko na kahit kailan pang lolokohin ang asawa ko. Tinanggap ko na rin na hindi mawawala ang tukso sa paligid ko, pero lagi kong pinapaalala sa sarili ko na hindi ko dapat sayangin
ang pagkakataong binigay sa akin ng Diyos para makipag-ayos at makabawi sa asawa ko. Isang maikling shoutout po. Maligayang kaarawan po kay Ma'am Zen Komaki. Maraming salamat po ma'am sa patuloy ninyong pagsubaybay at suporta sa aming YouTube channel. Malaki po ang naitutulong nyo sa inyong pakikinig, pag-like, pag-share at pag-comment para lalo kaming ganahan na gumawa ng mas magandang content. Naway patuloy po kayong pagpalain ng magandang kalusugan, kaligayahan at tagumpay sa buhay. Special thanks din po kay Sir Chandley Wong, Ma'am Annalisa Malatbalat, Ma'am Cristina Navarro, Sir Mario Jr. Legaspi, Ma'am Chris Del Mamado, Sir Emil, Sir Edwin Montenegro, Ma'am Gina Bel Bogador, Ma'am Cristina Navarro, and kay Ma'am Grace Fe Inocentes. Sa lahat naman po ng ating tagapakinig at nanonood, kung nag-enjoy po kayo sa aming content, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like and share ang aming channel para mas marami pa ang maabot natin. Sama-sama po nating palaguin ang ating komunidad na Misteryo sa Dilim TV. Once again, happy birthday po Ma'am Sen Komaki and God bless sa lahat.